Ako si Rian, 30 years na sa Piandre Salon. Bali nag-umpisa po ako, may nakilala kong isang staff na nagtrabaho siya bilang waxer sa Piandre. Then inalok niya ako kung gusto kong magtrabaho sa salon, kung may alam ako. Sabi ko may alam ako, konti lang. Hindi ko alam kung makakapasa ako. In-interview ko ni Ma'am Linda. Tapos doon pa lang sa pag-interview niya, sabi niya, ang bibinyagan kita sa pangalan na hindi Vicky. Kasi ang palayaw ko is Vicky. Tapos sinulat niya yung pangalan kong buo. Sabi niya dapat mayroon kang may nickname ka. So siya yung nagbigay sa akin ng Rian na pangalan. Sabi niya, magiging assistant ka ng isang pinakamagaling na stylist ko. Sabi niya ganyan. Sabi niya, sinanit. Sabi niya, parang ilang beses lang akong nag-shampoo, sinabak na niya ako. Nagdire-diretso na. Tapos yung sinabi ni Miss Anit sa akin, manood ka lang kung anong ginagawa ko, kung ano yung blow dry, kung ano. Ako kasi ma'am, yung pag gusto ko yung isang bagay, parang sinasabi ko sa sarili ko, kaya ko yan. Kaya ko yan kahit anong mangyari. Parang nasa isip ko lang. So nung time na yun, pinapanood ko lang si Miss Nanit. Hanggang ayun na, nagtuloy-tuloy. Doon ako na mabilis na naging assistant. Tapos inano na ako ni Miss Nanit. Nung nagbukas po yung Timog, hiningi ako ni Ma'am Linda kay Miss Nanit. Si Miss Nanit naman, dahil sobrang din yan, bait. Inano niya, sige ma'am, sabi niya ganyan, bagay siya doon kasi mabilis kumilos yan, sabi niya. So yun, na po ako doon sa Timog. Nung nag-start, kami yung nag-start na doon sa Timog, nag-open. Marami kasi ma'am nag-agos sa akin kasi kaya lang ako napunta ng Maynila. Gusto ko lang tumakas. Kasi sabi ko, gusto kong ipakita sa magulang ko na hindi ako pabigat sa kanila. May time po na papasok ako, sabi nung nanay ko, pumasok ka kung may pera ka, kung wala, huwag kang pumasok. Kaya sabi ko, kailangan kong makaalis dito. Ang laki ng pagbabago kasi nung pumasok ako sa Piandre, sabi ko parang dito mababago yung buhay ko. Dito ko hinahanap yung gusto kong hanapin. Lalo na nung time na yung tatay ko na-stroke siya. Lumapit ako kay Ma'am Linda, sabi ko kailangan ko po ng lalagyan ng gamot ng tatay ko kasi malayo kami sa baryo. Ginawa ni Ma'am Linda, sinamahan niya ako sa sila ni Ma'am Rosal, binili niya ako ng rep. Tapos siya pa yung namumroblema, sabi niya, saan ko daw isasaka yung rep para maiuwi sa probinsya. Isinakay ko po yun sa yung nagde-deliver ng gulay. Nakiusap ako kung pwedeng daanan. Tapos sabi niya, sige, sabi niya, kaya inuwi ko yun. Tapos yun, ma'am, sobrang laki kasi nawala yung mga yung galit ko sa sarili, lahat na mayroon akong Kasi dito ko natutunan yung, lagi kasi sinasabi nun, mahalin mo yung kaaway mo. Dito po ako natuto na pag may kaaway ako, hindi ako nagtatanim ng kasi sabi ko, magugustuhan mo rin ako pag nakilala mo kung tuluyan. Siguro ma'am, ito na yung pagkakataon na magpasalamat ako. Gusto kong sabihin sa iyo, hindi ko makakamit lahat ng ito kung hindi kita nakilala. Okay na ma'am, yung pangarap kong magkaroon ng sariling pamilya, mabuting pamilya. Buong pamilya, ito po. Meron akong buong pamilya. Paano na ako ng bahay dahil dito sa Piandre, nagkaroon na ako ng bahay.
Yung pangarap ko nandito na, ma'am. Yun lang naman eh. Hindi naman ako naghahangad ng sobrang taas na pangarap. Basta yung lagi ko lang inaano, buo yung pamilya, ma'am. Yun lang po. Kaya sobrang maraming salamat na nakilala kita at salamat po. Sobrang maraming salamat po.